Kami kong kilala na nagsimula as a freelancer bilang isang real estate virtual assistant. Bukod kasi sa napaka-common ng task at madaling makapasok sa industry na to, pwede mo tong panimula kahit galing ka pa sa zero experience. That is because bilang isang real estate virtual assistant, pwede mong i-apply dito ang iyong administrative skills, creative skills, support, at kahit na rin sales. So halimbawa galing ka sa BPO, pwede kang pumasok as a real estate virtual assistant bilang isang appointment setter or cold caller or customer support. Kung ikaw naman ay creatives, pwede mong i-offer ang iyong service as a social media manager or marketing manager for real estate businesses. At kung galing ka sa corporate job, pwede mong i-apply yung iyong natutunan sa dati mong hanap buhay bilang isang transaction coordinator. Isa rin ng real estate business sa mga flexible na negosyo. Meaning, may recession or wala, nakaka-adapt ang negosyo na to. Kaya marami ring businessmen ang naghahanap ng tulong mula sa mga independent contractor or virtual assistant para makapag-focus sila sa negosyo nila. May iba't ibang departamento rin ng isang real estate business. Kaya malaki yung potential mo na mapapunta sa kung saan man babagay or fit sa skillset na meron ka. If you guys wanna learn how to start working from home as a real estate virtual assistant, then I might be able to help you out. Hi, my name is Mary and I've been working as a real estate virtual assistant since 2011. We offer a class for only 499 pesos. If you wanna enroll, just click the link in my bio and click on Reva. Andyan ang lahat ng detalye ng tungkol sa klase. This class is closing on Thursday, 12 midnight. Puro calls nga lang ba ang Reva or real estate virtual assistants? Mostly calls nga ba siya? No. Depende kung saan ka mapapalagay na role. May mga roles doon na hybrid, may roles na non-voice, may roles na pure voice naman. But, kapag papasok ka pa lang sa real estate virtual assistants or bilang Reva, ang pinakang mabilis, lalo na kung may BPO experience ka, mamaniin mo na to. Pag nakapasok ka as an appointment setter for real estate, napakadali niya. Kasi meron kang script, meron ka ng system na gagamitin pantawag, magdadial ka lang, babasahin mo yung script, isisend mo yung appointment. I mentioned this sa other video ko na mostly mga 500 plus dials per day, pero nakakausap mo doon 20 to 30. And siguro masiset mo doon na appointment 3 or 4. Pero, the thing about it is, kapag nag-start ka na as an appointment setter or cold caller, isang real estate company, magagamay mo ng unti-unti kung paano sagutin yung mga concerns ng mga prospects or leads. And progressive siya. So halimbawa, 6 months ka na nagtatawag for real estate, medyo may idea ka na how things work, pwede ka nang mag-work as general virtual assistant, which is a hybrid position. You don't necessarily have to be making phone calls 8 hours per day. Merong 4 hours mag-a-admin ka, or 2 hours magaganito ka, like 2 hours social media, ganyan. Pwede yon. Pwede ka din mag-apply ng bilang lead generator. Ngayon, si lead generator naman, ito yung nagsisend ng text blast using yung system na ginagamit ng client. Pwede din naman na ikaw ay transaction coordinator, which is nag-aasikaso ng mga kontrata. Pwedeng ikaw ay digital marketing nila, pairs coordinator, offers coordinator. May maraming posisyon ang real estate virtual assistants na hindi lang masyadong naiilagay sa mga social media platforms na kagaya ng TikTok. Hindi siya na-discuss. If you're already working as a real estate virtual assistant and you're doing appointment setting at gusto mo na mag-non-voice, pero hirap kang mag-transition, you can either try working as a general virtual assistant for Reva, and then you can also try doing offers coordinator. Si offers coordinator, eto yung parang ikaw yung nag-aasikaso ng lahat ng papasok na offer for properties na binebenta ng client mo. Or ikaw yung magsisend ng offer doon sa mga real estate agents na nag-post nung trying to make it sound as simple as possible. Di ba pag may bentahan ng bahay, sa kanila kasi, dito sa atin pwedeng abutan ng cash eh. Doon hindi. Talagang required sila na meron silang agent. Ngayon, merong seller's agent, may buyer's agent. Kapag napapunta ka sa buyer's agent, ang offers coordinator, ikaw yung magsisend ng parang proposal or offer dun sa seller's agent. So, kayo yung maghahagel. Merong paghahagel na nagaganap. Minsan naman, pag gusto nila kagad yung offer, contract kagad. Pasa kagad yung work sa transaction coordinator. Pwede din na mag-work ka as repairs coordinator. Repairs coordinator naman guys, ito yung halimbawa, na-acquire ko na, ako si agent, na-acquire ko na yung property. Ngayon, ang dami kong gustong palitan, hindi ko bet yung tiles, gusto kong papinturahan, gusto kong ipaayos yung roof, gusto kong i-revamp totally yung bahay para mas updated siya. So ngayon, ikaw bilang aking repairs coordinator, ganyan.
Utusan kita, maghanap ka ng mga magandang tiles. Ito yung tiles na gusto ko. Or kailangan nating palitan yung dishwasher dito. Or hindi ko masyadong gusto yung kulay ng garahe. So, may sira yung bubong nitong garahe nito. Ihanap mo ako ng ganito. So, yun yung nangyayari. Pwede ka rin maging marketing coordinator. Ito namang marketing coordinator, sila yung madalas na nagpo-post sa lahat ng social media platforms. Plus, nagko-coordinate with photographers, sila yung nag-aayos ng staging or yung pag-aayos ng bahay para mas may idea yung buyers. So, ito yung mga positions na pwede mong i-applyan kung ikaw ay nag-start na as real estate virtual assistant, pero calls ka, tapos ayaw mo nang mag-calls, pagod ka nang mag-calls. Yeah. Suggestion lang naman. Again, different companies, different businesses have different requirements, and I highly recommend na i-explore mo yung ibang positions. Maging proactive ka. Sabi mo, client, ready na ako mag-take ng other roles. Ganyan. I-try nyo yon kasi it might work. Diba? If you guys wanna enroll, we have a class this coming Sunday, 1 till 9 p.m. siya. If you wanna enroll, click nyo lang yung link sa profile ko. Kung nasa Instagram naman kayo, i-click nyo lang to. At kung nasa Facebook page ko naman kayo, i-click nyo lang yung nasa caption na link. It will then take you to this page. Makikita nyo, color pink, 0 to Reva, 499 pesos lang siya. 1 day na training, plus 1 application book session, plus 1 mock interview with me, which is yung one-on-one natin, bago nyo pa makuha yung certification nyo for real estate virtual assistants. So if you're looking for live training from someone who has the experience, perhaps good match ako sa inyo. Kung feel nyo ako na ako yung magtuturo sa inyo, feeling nyo na sa akin na yung daan, ganyan, sa inyong pag-transition to freelancing, then I'll see you at the classroom. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!